Virgo, ito yung reading mo for December 22 to 28, Sun, Moon, Rising, Venus signs or cross watchers. Tingnan natin ano yung mga energies bago nahahabol, bago matapos itong year na ito. Babatiin na kita, Virgo, ng Merry Christmas kasi baka hindi na kita mabati, makalimutan ko, no? Merry Christmas and a blessed New Year. Maraming salamat, Virgo, kung ikaw ay patuloy na sumusubaybay. So, kung malaman mo na I am always grateful sa iyong suporta. At malaking tulong po yung mga nag-subscribe, like, follow, nag-share, nagko-comment, mga nag-a-avail ng private readings, membership, subscription, pati na rin yung mga hindi nag-i-skip ng mga ads or commercials sa ating mga videos. Latag muna natin yung mga cards mo, Virgo, ha? Meron ka ditong conflict, meron kang good news, eternal love, wow, at making merit. Kuha din tayo, of course, para sa iyong love life. Yung mga interesado sa private reading, guys, tignan nyo na lang yung mga nakasulat sa description or sa pinakadulo ng video. Yan, nag-pause lang ako, Virgo, kasi may mga distractions. So, nakikita ko dito, mukhang may good news na paparating sa'yo, no? So, yan, lumalabas dito, oh. Good news card, yan. So, may magandang balita sa mga susunod na araw. Or surprise, no? Kasi sinasabi doon, Yun lang, pwedeng merong mga, dito, conflict. Magkaroon ka ng mga kaalitan, katampuhan or diskusyon. Kasi yan, parang meron ditong dalawa na hindi sila magkasundo. Okay. So yan, pwedeng may mga disputes nga lang. Meron ditong something na pang long term, ayan, meron ka kasing eternal love dito. Etong good news na to, all forms ng ng pwedeng pwedeng communication din yan. All forms ng communication. Pwedeng by email. Wow, so meron ditong something na pang long term, tsaka consistent with the eternal love. Parang may mga senior citizen dito. Hindi ko alam. Parents mo ba yan? Kasi may mga elderlies dito. Something na iko-commit mo yung sarili mo ng matagal. Or hindi ko alam kung meron bang mga yung tipong ang tagal-tagal mo nang hinihintay. Parang ganun. Parang forever. Parang forever na yung hinihintay mo. O baka yun yung ine-expect mong good news. Pero darating na siya So kung matagal ka naghintay dyan, ayan ang hinihintay mo. Siguro yun lang isang indication nun. Ang nakikita ko dito parang merong good Samaritan. Meron ka merit making card Kumbaga this is something na na gustong-gusto mong ginagawa kasi parang masarap sa pakiramdam mo. No? Baka ikaw ay mahilig sa charity work. Kumbaga pagpapakita, kumbaga maganda yung ipinapakita niya sa iyo or maganda yung ipinapakita mo sa kanya sa kanila. So merong ganyan. May ganyang energy. Pagdating naman sa love life mo, Virgo, meron ka ditong balance.
Oh, sabi dito, kailangan ma-maintain yung healthy balance dito sa inyong relationship. Pagdating man yan sa physical, sa emotional, sa spiritual, intimacy. May mga bagay na dapat, balansehin, pantayin. Tsaka may sinasabi dito, let go of the need to control eh. Hayaan mo lang yung mga bagay-bagay mag-unfold ng natural. Wag mo munang kumbaga wag mo na munang pangunahan. Ayan, wag mo munang diktahan, hayaan mo lang siya. Ayan free yourself. Free yourself. Siguro masyado kang worried. Or yun na nga, parang kiisip ka na kagad ng mga scenarios kahit wala pa naman talaga. Okay? Pero nakikita ko lang kasi dito, pwedeng meron kasi mga taong ganun yung kumbaga hindi na lang nila mahintay na mangyari. Kumbaga parang yung iba hindi sila mapakali. Gagawa sila ng kung ano-ano. Hindi na lang hayaan na mag-unfold ng natural yung mga bagay-bagay. Okay? Siguro huwag mo munang manduhan, huwag mo munang huwag mo munang diktahan, pangunahan, hayaan mo lang. Tsaka ang lakas ng energy dito ng pagle-let go. So, hindi ko alam kung pinag-iisipan, kung dapat mo na bang i-let go to, pinag-iisipan mo na ba, or nagkakaroon ba ng problema o hindi ka maka-let go. Hindi ko alam Merong energy kasi dito ng pagle-let go So, eto love reading, pwedeng energy mo yan or energy ng person mo. Pero kasi, meron kang free yourself. So, pwede naman na ang indikasyon talaga, dapat ka nang mag-let go, kaya lang, baka yung iba sa inyo, yung iba lang, hindi ko nila lahat. Pwedeng yung iba sa inyo, dapat nang i-let go, hindi pa ma-let go. Okay? Pwedeng ganun. Pero sa tingin ko, yung iba baka magkaroon na kayo ng freedom kasi nakikita ko dito na ma-free mo na yung sarili mo tsaka may pagle-let go rito. Meron na talagang dapat i-let go. Sabi kasi dito, itong person na to, pwedeng lalo ka lang nako-confuse If this person leaves you confused, more than comforted, you need to reassess their access to you. So, yan. Di ko alam kung aware ka ba sa ganyang issue dito sa partner mo, dito sa person mo. Aware ka ba or hindi ka aware na ganyan siya? Na may issue talaga. Kasi parang ang sinasabi dito is etong connection na to is maybe toxic kasi instead na ka dyan, komportable ka, parang nako-confuse ka lang lalo with this person. No? Yan. Ganun yung effect ng ninyo, ng connection ninyo. Natingnan na natin yung iba pang energies sa tarot cards. Pero meron kasi ditong eternal love card. So, hindi ko lang alam. Love naman is, universal. Di naman siya always romantic, di ba? Meron din naman platonic, no? Pero basta meron lang ditong pagdating dito sa eternal card is something na pangmatagalan lang. Pag pangmatagalan na pala na, alam mo sa sarili mo na love mo talaga yan at hindi mo siya iiwan. Hindi lang always tao yan pwedeng ibang bagay yan. Ten of Swords. King of Coins. The High Priestess. Sa bottom ng deck mo, meron ka ditong Page of Cups. So, banggitin ko na lang yung mga signs na meron dito just in case nagre-resonate sa inyo, nakaka-relate kayo.
May Gemini, may Capricorn, merong Scorpio, at saka water signs. Oo. Cancer, Scorpio, Pisces. O, meron ditong binabanggit na timing, Virgo, sa mga susunod na araw. Kumbaga, yun daw yung time para kumilos ka. Ayan, it's time to take action sa mga, in a few days. So, baka may ganap dito or may situation na kailangan mo talagang, mag-take action. O, fresh start, pwede rin naman. O, baka may mga paparating sa inyong bagong opportunity. Kung ano man itong panibagong simula na meron sa inyo. Pero may binabanggit din kasi dito about awakening. Ayan, mukhang magigising ka na sa mga susunod na araw, Virgo. Baka may mga realizations ka dyan. Ten of Swords is ending. So, meron ditong something na magtatapos. To be specific, kung ano man itong burden na to, nagpapahirap sa'yo, nagpapabigat ng matagal na period na yun na yung magtatapos dito. Ayan, final na final chapter. It's a dead end, breakup, pwedeng divorce, pwede rin itong betrayal, kasi Ten of Swords yan. Basta, something na magko-collapse na wala na hanggang doon na lang talaga siya, naabot na yung limits, ayan na max out na yan. Kasi rock bottom tsaka dead end, di ba, pagka ganun, wala na, sagad na. Wala nang pupuntahan nyo, kundi talagang, na siya finish na, di ba? Yan. It could also mean, failure. Yung Ten of Swords na yan. O baka mayroon mga bagay na unsuccessful para sa iyo. Finally, marirealize mo na yung value mo. Meron dito, na alam niya na kung ano yung worth niya. And meron na naman binabanggit about pagiging financially stable or career man yan sa financial mo. Mukhang stable naman, Kung tao ito, this is a person na matured. Maasahan mo siya kasi siya ay hardworking. Pwedeng successful siya sa buhay, business-minded, practical. Basta kung ano man itong King of Coins na to, kung hindi to tao, ito ay pagiging secured. Okay? Pagdating naman dito sa High Priestess mo, ay may pagiging dito, may ewan ko, umiiwas or nagtatago, ayaw makipag-communicate, ayaw magsalita, hindi sinasabi yung totoo, may mga kinikip sa sarili. Something na, something na hindi mo nalalaman Pwedeng sikreto or tinatago nga sa'yo. Or, pwedeng hindi mo, this is something na hindi pa hindi mo pa siya na-find out or nadidiscover. Okay, nakikita ko rin maraming stress, with the Nine of Swords. So, baka yung iba sa inyo, dami ninyong iniisip, pinoproblema, deadlines, basta daming isipin, daming mga worries. Wow, nakikita ko merong good news para sa iyo, Virgo, or meron something na magpapakilig sa iyo. Someone will contact you or mag-e-express siya. Para kang hinaharana or nililigawan, o baka ito ay panibagong admirer, manliligaw, or pagpasok sa romantic stage, Pwedeng mas bata energy, may energy ng younger dito. Pwedeng water sign, Cancer, Scorpio, Pisces, o baka ito ay ligawan ka, oferan ka, haranahin ka, magpadala sa'yo ng romantic na message. Ayan. So, yan yung mga na-pick up ko energies dito sa reading mo. Merry Christmas, Virgo. Blessed New Year. Sana makatulong sa'yo itong reading. Take care. God bless, babush.
And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.